Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pamahalaan bumuo na ng task force para sa rehabilitasyon ng Marawi City. 20 milyong pisong pondo inilaan para sa reconstruction. Resolusyon sa kaso ng 3 narco generals na ibigay na kay Pangulong Duterte. Halos 100 mga pulis na sangkot sa iligal na droga nanganganib na maalis sa serbisyo. Internal at security service provider ng Resorts World Manila posibleng maharap sa mga kasong kriminal kaugnay ng pag-atake noong June 2. Amyenda sa batas sa anti-money laundering at bank secrecy isusulong ng bagong upong pinuno ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Joint Border Patrol isasagawa ng Pilipinas at Indonesia upang mapalakas ang seguridad ng common boundaries. Mga dating professional basketball players at selections ng UNTB Cup players mag-aarap sa isang exhibition game bago ang championship round ng AFP at PNP sa UNTB Cup Executive Face-Off sa July 10. Una po sa ating mga balita, pamumunuan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang rehabilitation at reconstruction ng Marawi City sa ilalim ng Task Force Bangon Marawi. Ito ang balita ni Leia Ilagan. 20 bilyong pisong pondo ang inilaan sa Task Force Bangon Marawi para sa recovery, rehabilitation at reconstruction ng Marawi City. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, gagamitin ito sa pagsasaayos ng mga nawasak na bahay ng mga residente. At upang mapabilis ang pagbili ng mga materyales, gagamitin nila ang emergency procurement upang hindi na dumaan sa mahabang proseso ng bidding. We will use maybe the martial law as a reason to go on emergency purchases, so that we will not go into a long drawn-out bidding, and we need this immediately. So hopefully the government can grant us the emergency mode of procurement. Gagamitin na rin aniya niya ang mga tauhan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa rehabilitasyon ng Marawi. We consider the events in Marawi as man-made disaster, so that we do not need anymore to designate additional or other people to be members of the NDRRMC, but we will use the current mechanism. Sa kasalukuyan aniya ay inuumpisahan na ng mga sundalo ang clearing operations upang masigurong wala na mga bomba at ligtas na ang mga residenteng bumalik sa kanilang lugar. They still have to clear 1,500 houses and buildings. And at the rate of clearing of 70 to 100 houses per day, it will take them some time to clear the area. Dagdag pa ng kalihim, 5,000 piso ang tulong pinansyal ng pamahalaan sa mga residente, kung saan 1,000 piso ang agad na ibinibigay at 4,000 piso naman kapag nakabalik na ang mga ito sa kanilang tahanan. Sa kasalukuyan, nasa 39 na residente na ang napapatay, 336 ang napatay na terorista sa patuloy na bakbakan at 84 naman sa panig ng pamahalaan. Samantala, 1,717 naman ang na-rescue na sibilyan. 402 ang nasamsam na mga armas ng government forces. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Bukod sa pamimigay ng relief goods at pagsasagawa ng counseling, tinuruan din ang mga nagsilikas na residente ng Marawi City kung ano ang nararapat gawin kapag nakakita ng mga hindi sumabog na bomba. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Tinipon ng mga social worker ang mga residenteng nagsilikas dahil sa bakbakan sa Marawi City upang ituro sa kanila ang mga dapat gawin sakaling makakita ng mga hindi sumabog na bomba. Hindi isinasantabi ng mga otoridad na may mga unexploded bomb sa syudad, kaugnay ng nagpapatuloy na mahigit 1 buwang bakbakan dito. Kaya nga kahit saan, pagdating mo sa Marawi, Marawi City is an urban city. So differently, nandyan lang yan sa mga building, sa street, sa likod ng bahay o harapan. Ipinakita ng mga social workers sa mga residente ang iba't ibang klase ng bomba.
maging ang mga bata ay kasama sa tinuruan ng mga ito. OCSO recognition. Dito rin po nila malalaman para maging aware sila na kung makita nila ang different kinds of bomb na hindi nila dapat pwedeng puntahan, galawin at dapat nilang itong i-report sa mga otoridad. Hindi lang po sa Marawi, buong Lanao del Sur po, kailangan talagang ituro yan. Kasi delikado yan eh. Delikado sa mga bata yan at yung nakakaalam po ng mga anong klaseng mga bumbang nandyan po sa Marawi. Samantala, nagpadala naman ng tulong ang common law wife ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nagsilikas na residente ng Marawi City. 7,000 food packs at iba pang gamit ang ipinadala ng may bahay ng Pangulo. Pero isa sa hiling ng mga evacuee ay pagkain at gamit para sa kanilang maliliit na mga anak. Una po ay yung mga gatas at saka yung mga pampers para sa mga anak ko. Sana po na bigyan niyo po kami ng para sa mga anak namin. Tulad ko na may 2 anak. Supplementary feeding for those born from 1 month sa pataas. I no money for the needed for the ma'am, yung bagong ipinanganak. The beast ma'am, the financial assistant. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City. Isinusulong ng Government Peace Negotiating Panel na magkaroon muna ng bilateral ceasefire sa pagitan ng New People's Army at Armed Forces of the Philippines bago simulan ay ikalimang yugto ng peace talks ngayong Agosto. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Magiging salungat sa layunin ng peace talks kung magpapatuloy ang bakbakan sa pagitan ng mga tropa ng pamahalaan at New People's Army. Kaya naman isinusulong ng Government Peace Panel ngayon ang bilateral ceasefire o tigil putukan habang umuusad ang usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines. In fact, if I'm not mistaken, si President Duterte made an announcement yesterday, which was announced today in the media, na let's stop fighting each other even for a while. Diba? Why not have a ceasefire kung pwede? And he will reciprocate. So yung mga komunidad where there is conflict, nakakahinga eh. Diba? Local governments can function effectively and efficiently. Ngunit ayon sa konsultant ng NDFP, hindi naman dapat makaapekto sa negosasyon ang ilang insidente ng bakbakan. Merong political and constitutional reforms para pag-usapan kung paano nga yung political authority at system para maipatupad yung economic reforms na yun. At pagkatapos lang noon, saka pag-uusapan yung sinasabi natin na wala nang bakbakan. Samantala, kung si Defense Secretary Delfin Lorenzana naman ang tatanungin, di siya sang-ayong ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan ng pamahalaan sa makakaliwang grupo kung di titigil ang mga ito sa opensiba laban sa puwersa ng pamahalaan. Yun naman sa CPP-NPA, kaya nga I for one has already has been talking with the GRP panel. So kung pwede, huwag muna tayo makipag-usap sa CPP-NPA hanggat hindi nila nakokontrol yung kanilang mga NPA na gumagawa ng mga extortion at saka panununog ng mga gamit, pangingidnap. That those kinds of actions are not conducive to talking about peace. Matagal nang sinusubukan ng pamahalaan na solusyonan ang insurgency problem sa bansa. Kaya puspusan ang pagpupursige ng kasalukuyang administrasyon na wakasan ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng mahinahon na usapang pangkapayapaan. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Manila. Nakatakdang magsagawa ng coordinated patrol ang gobyerno ng Pilipinas at Indonesia para mas mapatibay ang seguridad sa common boundaries ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Bernardadis. Isang arrival ceremony ang isinagawa ng Naval Forces Eastern Mindanao kaninang umaga para sa mga delegado ng Indonesian Naval Forces sa Sasawarp, Davao City. Ito'y bilang paghahanda para sa commencement exercise bukas sa gagawing border coordinated patrol ng dalawang bansa. This is the 31 visit. This is the aim of this patrol is to control our border, to support security measures. I think this is the right moment because, as you know, security is now a
at stake. Is a big priority here in Mindanao. Magsisimula ang pagpapatrolya sa pamamagitan ng isang send-off ceremony sa Huwebes sa Sasawarp. Ang isasagawang Border Coordinated Patrol ay upang mas mapaigting pa ang seguridad sa Davao Gulf, pati na rin ang common boundaries ng dalawang bansa sa timugang bahagi ng Philippine Archipelago. Siya na nga po yung pinaghahandaan natin, yung mga piracy, smuggling, hijack. So that's why we are conducting this kind of coordinated maritime patrol together with our counterparts. Magugunit ang napagkasunduan ng Pilipinas at Indonesia na magkaisa laban sa terorismo at violent extremism matapos ang huling pag-uusap ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Indonesian President Joko Widodo. This activity is aimed at strengthening the security of the two countries, especially between their common borders. Likewise, we aim to improve the interoperability of our forces with the sharing of information and exchange of best practices. Magsasagawa rin ng medical mission ang military medical personnel na sakay sa nasabing barko sa dalawang stopover sa Balot Island, Sarangani, Davao Occidental sa Hulyo 7 sa pakikipagtulungan ng local government unit. Aasahan na magtatapos ang coordinated patrol sa Hulyo 12 kung saan isasagawa naman ang closing ceremony sa Manado, Indonesia. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Binigyan ng bagsak na grado ng ilan environmentalists ang performance si Pangulong Rodrigo Duterte sa unang taon nito sa panunungkulan sa bansa. Ito ang balita ni Leslie Lombowen. Dismayado ang grupong Green Thumb Coalition sa pamamahala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unang taon nito sa pwesto. Sa perfect score na 60, 11 points lamang ang nakuha ng Pangulo batay sa scorecard ng grupo. Ayon kay Judy Pasimio ng Alyansa Tigil Mina, hindi na pagtuunan ng pansin ng Pangulo ang mga tunay na issue ng bansa. Droga ba talagang ang pinakamalaking problema ng mamamayan? Hindi ba lupa? Hindi ba ang pang-aagaw ng lupa? Hindi ba ang kahirapan? Hindi ba ang kawalan ng pagkain? Yan ang mga tunay na pressing issues ever since. Dagdag pa ni Pasimio, bigong na ipakita ni Duterte ang kanyang tapang nang hinayaang mawala sa posisyon si dating Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez na nagpakita ng tunay na malasakit sa kalikasan. Nawala ang strongman nung usapin na ng mining. Nawala ang strongman ng pumwesto na ang mga new oligarchs na pinangungunahan ni Dominguez, ni Zamora. Talamak din umano ang paglabag sa karapatang pantao sa unang taon ni Pangulong Duterte. Bagsak o mas mababa pa sa bagsak ang grado ng presidente ng pamunuan ngayon. Halimbawa na lang yung usapin ng right to life. Alam natin na iyan ang pinakamatinding violations ngayon. Sa usapin ng pagpatay laban doon dahil sa war on drugs. Bukod sa human rights at mining, hindi rin pumasa sa grupo ang performance ng Pangulo sa energy transformation, waste, biodiversity, land use, food sovereignty at people-centered sustainable development. Samantala, tanging sa kategorya lang ng climate justice nakakuha ng fair grade ang Pangulo. Ayon kay Glenn Imata ng Philippine Movement for Climate Justice, nakitaan naman sa ilang paraan ng kooperasyon sa pagresolba sa climate change ang administrasyon. Ang ating gobyerno ay nag-aksi doon sa Paris Agreement, no, na ang initiator nito ang ating Pangulo at niratipikahan ng ating Senado. No? So, tingin natin may commitment para tumugon doon sa kasunduan sa Paris Agreement. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Resolusyon sa kaso ng 3 narco generals na ibigay na kay Pangulong Duterte. Halos 100 mga pulis na sangkot sa iligal na droga nanganganib na maalis sa serbisyo. Amyenda sa batas sa anti-money laundering at bank secrecy isusulong ng bagong upong pinuno ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ipamamahaging tig 80,000 pisong subsidiya ng pamahalaan kaugnay ng PUV modernization, minaliit ng ilang jeepney drivers at operators.
Posibleng maharap sa patong-patong na kasong kriminal ang internal at security service provider ng Resorts World Manila kaugnay ng nangyaring pamamaril at pagsunog sa loob ng hotel casino ayon sa hepe ng National Capital Region Police Office. Ito ang balita ni Grace Casin. Matatapos na ng Special Investigation Task Group ang investigasyon sa Resorts World Manila incident noong June 2. Ayon kay NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde, mga reklamong reckless imprudence resulting to multiple homicide at physical injury ang posibleng isampa sa in-house security personnel ng Hotel Casino at Ensilanting Security Specialist Agency. Isa sa mabigat na kapabayaang nakita ng pulisya ay ang pag-abandona ng mga security personnel sa CCTV room. Ito anya ang nakikitang dahilan kaya hindi agad nailigtas ang mga natrap na biktima sa loob ng nasusunog na gusali. Sila mismo sana nakapagsabi na while maliit pa yung apoy, most probably nasabihan nila yung Bureau of Fire o yung mismong fire, I think they have the fire unit there, yung Resorts World mismo, na kung sila ang nakapagsabi doon na mayroong na-trap na mga bisita nila doon sa second floor, then probably baka na-save pa yung mga mangilan-ngilan doon kung hindi lahat, no? Yun ang naging critical doon. Sumasailalim din ngayon sa summary hearing ng PNP Supervisory Office for Security Investigation Agency o SOSIA ang Ensilanting Security Specialist. Una lang napatunayan sa mga investigasyon na hindi sumunod ang naturang security agency sa dami ng mga tauhang dapat nilang i-deploy sa Hotel Casino. Samantala ayon naman kay Albayalde sa 37 biktimang nasawi sa insidente, 3 lamang dito ang desididong magsampa ng kaso. Hindi naman natin maiwasan, baka yung iba naman, baka yung offer naman ng Resorts World na sabi nila during the congressional hearing ay sasagutin nila lahat, yung edukasyon ng mga naiwan nilang mga anak. Gayunman ang pulisya na ang tatayong complainant sa mga kasong kriminal na posibleng isampa laban sa mga respondent. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinauubaya na ni PNP Chief Ronald De La Rosa kay Pangulong Duterte kung ano ang gagawin sa 3 narco generals matapos lumabas ang resolusyon sa mga kaso nito. Samantala nanganganib naman na maalis sa pwesto ang halos 100 mga pulis na sangkot sa mga katiwalian. Ito ang balita ni Mon Hocson. Pirma na lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hinihintay upang tuluyan ng maalis sa pwesto ang 3 narco generals. Na-forward na ng NAPOLCOM sa Malacanang ang resulta ng kanilang investigasyon. Kabilang sa mga ito, si dating NCRPO Chief Joel Pagdilaw, dating QCPD Chief Edgar Tino at dating Region 11 Director Bernardo Diaz. Hindi ko sila pwedeng i-dismiss na ako magpipirma ng resolusyon dahil third level police officer sila, ang dismissal niyan, yung appointing authority, kung appointing authority na si Presidente. Siya talaga magpipirma ng dismissal nila. Samantala, nanganganib na maalis sa kanilang katungkulan ang halos 100 pulis na napatunayang sangkot sa iba't ibang katiwalian at masamang gawain. Sa ngayon ay nasa 100 at 60 na mga pulis ang natanggal na sa pwesto. Karamihan sa mga ito ay sangkot sa katiwalian gaya ng pangingikil, illegal na droga at iba pa. Ngayon ay may nakalinya na 84 na mga pulis na nanganganib na maalis sa pwesto. Marami rito ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga at paglalaglag ng mga kasong may kinalaman sa bawal na gamot. Pinabulaanan naman ng PNP na mabababang ranggong pulis lamang ang naaalis sa pwesto. Ratio and proportion. Let us be realistic with numbers. Sino ang mas marami? Yung PNCO, di ba? Kukunti lang officers. So, kung may ratio and proportion, mas marami talaga ang gumagawa rin ng kalukuhan sa PNCO kaysa officers. Dahil mas marami sila eh. So, mas marami hinahuli na PNCO. Hindi ba sinasabi na pinagtakpan natin yung alam mo, tuwang-tuwa nga tayo kung mayroong official na nahuli dahil that can prove na talagang sincere test ating ginagawa. Ayon kay PNP Chief De La Rosa, asahan daw na mas marami pang mga pulis ang maaaring maalis sa pwesto dahil sa kanilang masasamang gawain. Tiniyak din ni De La Rosa na hindi na maibabalik pa sa tungkulin ang mga naalis sa kanilang mga pwesto bilang bahagi ng internal cleansing ng PNP. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Camp Crame.
Ilang mga reforma ang nais ipatupad ng bagong upong pinuno ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kabilang na dito ang pagpapaluwag sa ilang probisyon ng Bank Secrecy Law na minsan ay nagiging takbuhan ng mga inaakusahan ng questionableng yaman sa mga investigasyon ng Kongreso. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Formal nang nanungkulan ngayong araw bilang bagong Bangko Sentral ng Pilipinas Governor si Nestor Espinilla Jr. Bilang bagong pinuno ng BSP na pangunahing nangangasiwa sa mga polisiya ng pananalapi ng bansa, nais niyang palakasin pa ang Anti-Money Laundering Act upang mapigilan ang mga nagpopondo sa terorismo. Kasama rin sa kanyang prioridad ang pagpapagaan sa ilang probisyon ng Bank Secrecy Law. Bunsod anya ito ng mga isinasagawang investigasyon ng Kongreso sa ilang personalidad na may questionableng yaman. Sa ilalim ng batas, bawal ilabas ng mga financial institution ang impormasyon tungkol sa deposito ng isang tao sa bangko. The original deposit secrecy laws is now too much already relative to the requirements of the economy. So that has to be reviewed. Pag-aaralan rin ng BSP ang ilang mga patakaran upang mapalakas ang seguridad ng mga bangko laban sa mga hacker. That is why we have created regulatory frameworks to manage social media risk, technology risk, and cyber security issues. So we're looking at it with a very clear perspective of the opportunities as well as the threats so that we will get the most out of it. Pinalitan ni Espinilla si Amando Tetangco Jr. na nagsilbi bilang BSP Governor sa nakaraang 2 administrasyon. Siya ay mahigit 3 dekada na rin sa BSP at naging Deputy Governor bago maging pinuno ng BSP at Chairman ng Monetary Board. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Target naman ang bagong upong PCA Administrator na magamit na sa lalong madaling panahon ng Coco Levy Fund. Ito ang balita ni Ray Pelay. Mas pagtutuunan ng pansin ng bagong administrador ng PCA o Philippine Coconut Authority ang paraan kung paano sabay na matutulungan ang mga magniniyog at ang buong industriya. Ayon kay PCA Administrator Romulo Billy de la Rosa, dapat ay kasama sa programa ng ahensya ang lahat ng mga konektado sa niyog. Wala anyang tatangkilik ng mga produkto ng mga magsasaka kung walang manufacturer o commercial sector at wala namang mabibiling mga ani kung walang magniniyog. The relationship between industry and agriculture is symbiotic. Kaya kailangang ma-capture yon ng bagong programa ng PCA. Si Romulo de la Rosa ay dating miyembro ng Coco Levy Trust Fund Committee noong 2001 sa panahon ng dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon kay de la Rosa, binabalangkas na ng PCA o Philippine Coconut Authority Board ang panukalang batas para itono ang bersyon ng Kamara at Senado kaugnay sa Coco Levy Fund. Nais ng PCA na i-certify na itong urgent ng Pangulong Rodrigo Duterte bago ang SONA o State of the Nation Address sa July 24. Hindi na anya posible na direktang ipamigay ang pondo sa mga magniniyog dahil mahirap nang matukoy ang milyong magsasaka na nagbigay nito. Pero dahil galing naman anya sa mga magsasaka ang pera, ay balak niyang magbigay ng mga scholarship at insurance para sa mga ito. Plano rin ng PCA na maglagay ng mga programa gaya ng pagtatanim ng maraming puno ng niyog sa bansa. It's better to give it back in terms of program na beneficial to the farmer and to the entire industry. Ang Coco Levy Fund ay nakolekta sa panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na ngayon ay umaabot na sa 75 billion pesos. Hiling naman ang kilos magniniyog na sanay ang mga mahihirap na magsasaka ang makinabang sa pondo at hindi ang mga malalaking negosyo o hasyendero. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Target ng Department of Budget and Management at ng Department of Finance na maipamahagi ngayong taon ang tig 80,000 pisong subsidiya sa 250 jeepney drivers at operators na apektado ng gagawing Public Utility Vehicle Modernization Program. Ito ang balita ni Joan Nano. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management at Department of Finance ang tig 80,000 pisong subsidiya na ipagkakaloob sa 250 mga jeepney drivers sa Metro Manila ngayong taon. Ang naturang hakbang ay bahagi ng isinusulong na Public Utility Vehicle Modernization Program ng Department of Transportation.
Unang makikinabang dito ang mga jeep na bumabiyahe mula Senate hanggang PICC sa Pasay City area. Gayun din ang mga jeep na may rutang Taguig-Pasig at ang biyaheng Pateros-Fort Bonifacio sa Taguig City. Ito ay dahil mayroon na itong mga establisyadong kooperatiba na sumusuporta sa PUV modernization. Bukod pa rito, aprobado na rin ang nasa 2.2 billion pesos na subsidiya na ipamamahagi naman sa mga jeepney driver at operator sa buong bansa pagsapit ng taong 2018. Sa pagtaya ng LTFRB, aabot sa 28,347 na bagong unit ng jeep ang inaasahang maipamamahagi sa tulong ng gobyerno sa susunod na taon. Bukod pa ito sa 1 bilyong pisong loan na iniaalok ng Land Bank of the Philippines para sa mga driver at operator na apektado ng gagawing modernisasyon. This really shows how sincere government is to allow and to give the opportunity to PUJs to cross over transition period by giving them subsidy. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng DBM at DOF kung kailan opisyal na sisimula ng pamamahagi ng subsidiya pati na ang patakaran sa mga magiging benepisyaryo ng programa. Samantala, minaliit naman ng grupong Piston ang alok na subsidiya ng pamahalaan. Baka hindi nagko-compute ng tama ang gobyerno. Sa Metro Manila, we have around 65,000 units. So yun ay 65,000 driver. So ang bibigyan mo na 80,200 na driver. Eh di mag-aaway-aaway pa yan kung sino yan naman nakalokohan. Bagaman may mga tumututol, malaking tulong naman para sa ilang transport group ang pondong ilalaan ng pamahalaan upang makasabay ang maliliit na jeepney drivers at operators sa planong jeepney modernization program na sisimulan ngayong taon. John Ano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Usap-usapan ngayon ang kontrobersyal na kinalabasan ng sagupaan ni na pambansang kamao Manny Pacquiao at Australian contender Jeff Horn. Ngunit giit ni Horn, hindi siya nandaya sa laban, habang ang kakauwi lang sa bansa na si Pacman handa sa posibilidad ng rematch. Ito ang balita ni James Cos. Si Australian challenger Jeff Horn ng bagong WBO welterweight champion matapos talunin si fighting senator Manny Pacquiao kahapon. Marami ang nagulat sa ipinakitang opensiba ni Horn, ngunit hindi naman nagpatinag si Pacman at nakabawi sa ilang round. Sa round 8, bumagsak si Horn, ngunit tinawag ito na slip ng referee. Sa huli, naagaw ng 29-year-old fighting teacher ang titulo via unanimous decision sa score na 117-111, 115-113 at 115-113. We've gone over the strategy. As I said, you plan the work, you work the plan. We did that to perfection. Jeff executed beautifully today, and it just went pretty much exactly how I thought it would go. I thought it was a pretty close fight, though. I thought Manny had a real good round in the ninth. I thought it was maybe a 2-point round, and I just told Manny to give me one more of them, and the fight's over, and it's done. But he just couldn't do it. Ngunit hati ang reaksyon ng boxing fans at sports analysts sa resulta ng Battle of Brisbane. Sa artikulo ng Daily Mail, mistulang ninakawan umano ng tagumpay si Pacquiao nang ideklarang panalo si Horn. Iniulat naman ng Sports Illustrated ang sinabi ng maraming boxing enthusiasts na robbery ang nangyari at bogus ang desisyon sa bakbakan. Sinabi naman ng Yahoo Sports na hudyat na ito ng pagreretiro ng Pinoy boxing icon. Agad namang sinagot ni Horn ang issue sa kanyang pagkapanalo. Look, there's always going to be the backlash where people are going to say I got lucky or whatever. There's always going to be the naysayers saying that I didn't win the fight, but I felt like I won the fight. I think a lot of Queenslanders think I won the fight, and people around the world. Iginagalang naman ni Pacman ang naging desisyon ng mga hurado, pero handaan niya siya sakaling magkaroon ng rematch kay Horn na nangangahulugang hindi pa siya magre-retiro sa boxing. James Cos, UNTV News and Rescue, Australia. Tinutukan na marami nating kababayan ang laban ni fighting Senator Manny Pacquiao kay Jeff Horn kahapon. At para sa kanila, si Pacman pa rin ang panalo at hindi si Horn. Ito ang balita ni Leslie Lompoen. Muling sinuportahan ng sambayan ng Pilipino ang naging laban ni Senator Manny Pacquiao kahapon.
pigil hiningang pinanood ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa ang laban ng fighting senator sa tinaguriang fighting teacher ng Australia. Pansamantalang nakalimutan ng mga evacuee ang kasalukuyang sitwasyon sa Marawi City habang pinanonood ang Pacquiao-Horn bout via live streaming sa Marawi Provincial Capital. Sama-samang sumuporta ang mga sundalo at mga bakwit sa ating pambansang kamao laban sa Australianong boksingero. Rinig na rinig ang hiyawan sa tuwing makakasuntok sa kalaban ang Pinoy boxing champ. Kaya ganoon na lamang ang kanilang pagkadismaya nang i-anunsyo si Jeff Horn bilang bagong WBO welterweight champion. Sa totoo lang nanalo si Pacquiao. Hometown decision yan eh. Yun talaga. Mahal yung mga tao. Wala. Klarong-klaro. Basag-basag ang mukha si Pacquiao. Yung dito lang. Ano niya? Aksidente pa. Eh siya, basag-basag ang mukha. Bakit panalo yung... Ay nako, nakakalungkot. Nakakalungkot pero let us all be sports. Kung yun talaga yung decision, edi yun na yun. Hindi rin kumbinsido ang ating mga kababayan sa Metro Manila sa naging resulta ng laban. Parang may bias. Kitang-kita kahit saan sa publiko. Alam nila kung sino panalo para sa atin. Sa puso natin, alam nyo rin yun. Bilang reporter kayo. Diba? Para sa akin, panalo pa rin si Pacquiao. Kahit saan man, kahit match, sa kanya pa rin ako. Gayunpaman ipinaabot pa rin ng mga kapwa senador ni Manny ang kanilang pagbati sa ipinakita nitong magandang laban. Anila manalo man o matalo ay proud pa rin ang mga Pinoy sa pambansang kamao. Nagpasalamat naman ang Malacanang sa hindi matatawarang suportang ipinagkaloob kay Senator Manny Pacquiao ng ating mga kababayan. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, si Pacman ay mananatiling People's Champ, pambansang kamao, at isang national treasure sa global sports. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Maging ang celebrity sa iba't ibang panig ng mundo nagpahayag ng pagkadismaya sa resulta ng laban ni Pacquiao kay Jeff Horn. Ito ang balita ni Mirasol Abogad. Bumaha ng iba't ibang reaksyon sa social media ang naging resulta ng laban sa pagitan ni pambansang kamao Senator Manny Pacquiao at Australian boxing teacher na si Jeff Horn kahapon. Libo-libong tweets ang nakuha ng hashtag na Pacquiao Horn. Kabilang na dito ang pagpapahayag ng pagkadismaya ng ilang Hollywood at NBA stars. Ang veteranong aktor na si Samuel L. Jackson hindi napigilang magbitiw ng maanghang na salita at pinuna pa ang itsura ni Horn matapos ang laban na tumukoy sa namamagang mukha at hiwa sa ibabaw ng kanang mata ng Australian boxer. Umani ang tweet na ito ng mahigit 11,000 retweets at 23,000 likes. Ang retired NBA star naman na si Kobe Bryant nag-post ng isang reaction GIF nang hindi makapaniwalang mukha ng American rapper at actor na si Ice Cube. Nai-retweet na ito ng mahigit 55,000 beses. Sinundan naman ito ng tweet ng center ng Minnesota Timberwolves na si Karl Anthony Towns na nagsabing nalapastangan umano ang boxing senator. Iba't ibang memes din ang lumitaw sa internet dahil sa tila hindi patas na resulta ng boxing match. Ang isang Twitter user nag-post ng larawan ng isang lalaking bulag na tumutukoy umano sa mga judge habang pinapanood ang laban. Mayroon din nag-post ng larawan ng kontrobersyal na Miss Universe 2015 host na si Steve Harvey. Hawak ang scorecard na nilagyan ng pangalan ni Manny Pacquiao bilang winner. Sa huli, libu-libong netizen pa rin ang nagpakita ng pagsuporta sa boxing legend at nagsabing nananatili itong kampyon para sa kanila. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. At 79 na araw o 7 taon na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita.
Mga dating professional basketball players at selections ng UNTV Cup players mag-aarap sa isang exhibition game bago ang championship round ng AFP at PNP sa UNTV Cup Executive Face-Off sa July 10. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lola na nagtamo ng mga paso sa binti at hita matapos umanong matumba ang ginagamit tungkalan habang nagluluto kagabi. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Nanginginig si Lola Patricia Galera ng datnan ng UNTV News and Rescue Team sa kanyang bahay sa Baguio City mag-aalas 12 kagabi. Nakaupo sa silya ang 78 anyos na biktima at halos hindi maigalaw ang kanyang katawan dahil sa tinamong mapaso sa hita at binti. Ayon sa anak ng biktima, kakauwi niya lang mula sa trabaho nang makita ang kanyang ina na nakaupo at hindi makausap ng maayos. Agad siyang humingi ng tulong lalo't may sakit na diabetes at ultrapresyon ang matanda. Posible anyang nadula si Lola Patricia habang nagluluto at natumba rito ang ginagamit na kalan na diuling kaya nagtamo ng mapaso. Inassess ng UNTV Rescue ang mga sugat ng matanda saka siya isinugod sa Baguio General Hospital. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Sa ibang balita, aminado si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na muling nagbabalik ang bentahan ng droga sa New Bilibid Prison. May ilang miyembro din umano ng PNP Special Action Force na nagbabantay doon ang nasusuhulan na rin ng mga drug lord. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Ipinagmalaki ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang kanyang mga nagawa sa unang taon sa pwesto. Kabilang dito ang pagkakahuli sa mga Chinese na illegal na nagtatrabaho sa Fontana Casino at ang pagkakasabat ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng illegal na droga sa San Juan City. Ngunit pangunahin niya rito ang pagkakabuwag ng sindikato ng droga sa New Bilibid Prison. Because of what we did in Bucor, then we're able to charge past officials of the Bucor and the Department of Justice, headed by Secretary De Lima, and file a case and non-bailable cases of 3. Ngunit aminado ang kalihim, muling nagbabalik ang bentahan ng droga sa Bilibid. May mangilan-ngilan anyang bilanggo na nagpipilit pa ring makipagtransaksyon ng illegal na droga. Isa umano sa mga ito, dati nang nasangkot sa Bilibid drug trade. Pero hindi na anya ito kasing lawak ng dating operasyon na halos 75% ng transaksyon ng droga sa buong bansa ay nanggaling doon. Yung pagbalik nila paunti-unti lang. Kaya talagang natanggal yan yung 75%. If ever, mga 5-10% lang yan. And yan I'm going to clip again or curb this resurgence again. I know the problem already, and the Director General of the NBP agreed with me on what to do. Ibinunyag din ng kalihim na ilan sa mga miyembro ng PNP Special Action Force na nagbabantay sa Bilibid ang nabahira na rin umano ng korupsyon. Pinaiimbestigahan na niya ang mga ito at posibleng makasuhan. I have to admit that because of their familiarity, they stayed there already for more than 6 months. Masyado matagal eh. Ang aming plano dito is only about 3 months to avoid familiarity. But apparently, because of the big amount of money, some medyo natitaint. Nagkausap na niya sila ni Bucor Director Benjamin De Los Santos tungkol dito, kaya't papalitan na ang mga staff na nagbabantay doon. Sa isang text message, kinumpirma rin ni De Los Santos na may nakakapasok pang droga sa Bilibid at sangkot dito ang ilang tauhan ng staff. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Nanawagan si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Congressman Johnny Pimentel kay Ilocos Norte Governor Amy Marcos na dumalo na sa July 25 hearing para hindi na sila mapilitan pang ipaaresto siya. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Sa satellite office na ito ng Sergeant at Arms ng Kamara maaring iditine si Ilocos Norte Governor Amy Marcos sakaling ipaaresto siya ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito ay kung hindi pa rin siya dadalo sa darating na pagdinig sa July 25, kaugnay sa sinasabing anomalyang paggamit ng Ilocos Norte ng tobacco excise tax. Nasa 72 to 80 square meters ang lawak ng kwartong ito na may receiving area para sa mga posibleng bisita, air-conditioned at may sariling refrigerator, toilet at shower.
Sa ngayon, isang folding bed muna ang inilagay sa kwarto na maaring palitan naman kung matuloy ang detention ni Governor Marcos. Ayon sa House Sergeant at Arms, maghihigpit rin sila ng seguridad sa Kamara at magdadagdag ng security mula sa PNP. Nilinaw naman ni Committee Chair Congressman Johnny Pimentel na wala pa silang utos ngayon para ipaaresto ang gobernadora. That this is hypothetical in nature. We have not issued a show cause order yet to Governor Amy Marcos, but just in case, because this is in response to her statement that she might not attend the July 25 hearing. Aminado naman si Congressman Pimentel na mahihirapan silang ipaaresto si Marcos, kaya nanawagan na lang itong sumipot na lamang siya sa pagdinig. We know very well that we're talking about not an ordinary person but an incumbent governor. Kung pwede po, dumalo po kayo sa hearing on July 25 para po hindi na tayo umabot po dun sa puntong the committee will have to issue show cause order and subsequently a warrant of arrest. Sinabi naman ni Attorney Estelito Mendoza, ang abogado ni Governor Marcos, na handa nang dumalo ang gobernadora sa pagdinig sa Kamara. He will be attending, but there must be assurance that the procedures will not be as it is now. If you follow the procedure followed in the case of the Ilocano 6, attending the hearing is practically an invitation to be detained indefinitely. Samantala, nagbabala rin si Congressman Pimentel na maaari ring ipaaresto ang 3 Court of Appeals justices na siyang nag-utos naman na pakawalan ng Kamara ang 6 na empleyado ng Ilocos Norte na na-cite in contempt dahil sa hindi pagsagot na maayos sa pagdinig. So, but if they will not inhibit, maybe, probably, then we will issue the show cause order why they should not be cited for contempt. Kasi magiging moot in academic po yung show cause order because we have a motion for inhibition. Maging si Supreme Court Justice Maria Lourdes Sereno ay binalaan rin umano ni House Speaker Pantaleon Alvarez dahil sa utos umano nito sa CA Justices na huwag sundin ang show cause order ng Kamara. Sa ngayon, wala pang komento si Chief Justice Sereno sa banta ng kongresista laban sa kanya. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nasa kustodiya na ng otoridad ang pangunahing suspect sa pagpatay sa Bohol environmentalist at abogadong si Mia Mascareñas Green. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Hawak na ng mga pulis ang itinuturong mastermind sa pagpaslang sa isang environmentalist lawyer sa Bohol. Nahuli sa Davao noong June 30 ang suspect na si Lloyd Gonzaga matapos ang ilang buwang pagtatago. Palabas siya ng bahay, inabangan na lang siya kasi yung informant natin, sinusundan na lang siya. Si Gonzaga umano ang nasa likod ng pananambang kay Attorney Green habang pauwi kasama ang kanyang mga anak noong nakaraang 15 ng Pebrero sa Bohol. Wala namang tinamong pinsala ang mga anak ng biktima. Si Green ang humawak sa kaso ng Panglao Resort owner na si Conrada Blunkvist laban kay Gonzaga. Karon nadakpan na si Lloyd. Medyo niluag-luag nang ako. Narilit na at least matagan og hustisya ang akong abogado. Daghan ko'y detret, ako ang witness og sa pag-detret ni Lloyd sa ako o sa akong abogado. Nahaharap ang suspect sa kasong multiple murder at illegal possession of firearms and explosives. Ang istorya lang ko sa saktong panahon, hindi lang sa karon. Please. Nga naman dyan. Please lang. Inaasahang dadalhin ngayong araw si Gonzaga sa Bohol matapos isa ilalim sa documentation at medical check-up. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Obligado na nga magsulob og high visibility vest ang mga pulis sa Davao City, ilabi na ang mga nagapatrolya. Kini ang balita ni Marisol Montaño. Sugod karong adlaw, obligado na nga magsulob og high visibility vest ang mga miyembro sa Philippine National Police sa Davao City. This is mandate ito ng NAPOLCOM, no? Nitong resolution number 2016-498, no? Ito yung tinatawag approving the PNP resolution number 2016-072 that prescribes the minimum standard specifications for visibility enhancer. Kapin sa 2,000 nga high visibility vest ang gipang apod-apod sa mga pulis pati usab sa kapin 900 ka mga pulis auxiliary sa dakbayan.
Pinaagi ni ini mas dali na mailhan ug makita ang mga nagabantay sa papublikong lugar. Those who are conducting a beat patrol, katong nasa gawa sa field, traffic enforcement, yung nag-perform yung function ng traffic enforcement at saka yung overt security detail natin will be wearing this visibility vest. Ang mga pulis nga anaa sa combat operation dili na kinahanglan magsulubog vest. Mag-atubang og administrative sanction ang mga pulis nga madakpan nga wala magsurob sa ilahang vest. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Sa laing balita, 12 katunghaan sa Nueva Ecija ang ginasuplayan karon og libre nga gatas sa Cavao ilawom sa Milk Supplementation Program sa Philippine Carabao Center ug Department of Education. Kini ang balita ni Danny Munar. Nagsasagawa ng milk supplementation program ang Philippine Carabao Center sa ilang paaralan sa Nueva Ecija, katuwang ang Department of Education at DSWD. Nasa 500 grade 1 students sa Talavera, San Jose at Science City of Muñoz ang nabigyan ng libreng gatas sa ilalim ng programa na layuning maitaas ang nutritional status ng mga estudyante. Nakita talaga namin yung improvement ng health ng mga kabataan. Grabe, from wasted, nagiging normal, severely wasted, nagiging normal. Ayon sa mga guro, mahalagang mapainom ng gatas at mabigyan ng masustansyang pagkain ang mga bata para sa maayos na mental at physical development. Naniniwala ang DepEd na makakatulong ang programa para masolusyonan ang problema sa malnutrisyon, lalo na sa mga kabataan. Lalo na po sa mga bata natin ngayon na grade 1, kailangan po nila ng ganong milk supplement. Noong June 13, sinimulan ang programa na inaasahang matatapos sa buwan ng March 2018. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Og kana ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare, maayong gabi. Magsasagawa ng exhibition game ang mga dating basketball professional player at UNTV Cup Executive Selections bago ang championship game ng AFP at PNP sa Smart Araneta Coliseum sa July 10. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Ilang araw na lamang ay masasaksihan na ang pinakaabangang bakbakan ng AFP Cavaliers at PNP Responders sa finals ng UNTV Cup Executive Face-Off sa July 10 sa Smart Araneta Coliseum. Ngunit bago ito, isang kapanapanabik na exhibition game ang matutunghayan mula sa mga dating professional basketball players at selections ng executives mula sa koponan na lumahok sa off-season game. Pangungunahan ng samahan ng mga dating profesional na basketballista ng Pilipinas nina UNTV Cup Commissioner Atoy Co at Deputy Commissioner Ed Cordero. Kasama ang mga nagsilbing haligi at hinangaan nating mga Pinoy sa mundo ng basketball na sina Ramon L. Presidente Fernandez, Philip the Scholar Cesar, William Bogs Adornado, Jojo Lastimosa, Ronnie Magsanok, Triggerman Alan Kaydik, Dido Pumaren, Bong de la Cruz, Vin Season, Bong Hawkins, Olsen Racela, Art de la Cruz, Noli Locsin, Kenneth Duremdes, Jericho Diniera at Pido Harencio. Ang executive selections naman ay magmumula sa mga koponan na kalahok ngayong UNTV Cup Executive Face-Off. Mula sa Judiciary Magis ay sina Supreme Court Administrator Jose Maidas Marquez, Deputy Court Administrator Raul Villanueva at Associate Justice Edwin Sorongon ng Court of Appeals. Mula naman sa Department of Justice ay sina Undersecretary Erickson Balmes, PCGG Commissioner Reynold Munsayak, Makati City Prosecutor George Catalan, Deputy City Prosecutor Christopher Garbida ng Makati at Assistant City Prosecutor Alexander Suarez, Senator Sally Angara at Ronald Golding mula sa Senate Sentinels, Deputy Commissioner Gerardo Gambala mula sa BOC Transformers at si Major General Raul Farnacio mula sa AFP Cavaliers at Police Chief Superintendent Gilberto Cruz ng PNP Responders. Sa pamamagitan ng exhibition game ay 1 milyong piso ang ipagkakaloob sa samahan ng mga dating profesional na basketballista ng Pilipinas na tumutulong sa pagpapagamot ng mga dating basketballista. Magkakaroon lang po tayo ng kasiyahan, magkakaroon po tayo ng selfie, magkakaroon po ng picture taking. Kaya sana manood po tayo lahat, pumunta po tayo sa Araneta. Inimbita ko po kayo na manood po sa Araneta.
Matatanda ang una rito ay nagsagawa na rin ng exhibition game ang mga basketball legend ng Pilipinas noong April 2015 sa Araneta Coliseum kontra selections ng UNTV Cup Season 3 kung saan 1 milyong piso ang naitulong para sa pagpapagamot ni Samboy the Skywalker Lim. Ang lahat ng ito ay bahagi pa rin ng serbisyo publiko ng UNTV sa pangunguna ni Mr. Public Service Kuya Daniel Rason. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Wagi sa first weekly elimination ngayong buwan ng A Song of Praise Music Festival ang awiting If You Believe ng isang Filipino-Canadian singer-songwriter. Ito ang balita ni Leslie Lombowen. Sa unang pagkakataon, sinubukan ng Filipino-Canadian singer and songwriter na si Gio Levy na lumikha ng praise song at sumali sa ASOP Music Festival. Romantic songs ang talagang hilig na isulat at awitin ni Gio. Ang ilan sa kanyang mga cover at compositions ay sumisikat pa sa YouTube. Ngunit kahit iba ang music genre, pinatunayan ni Gio ang kanyang husay bilang composer ng umani ng mga positibong komento ang kanyang obra na If You Believe at tanghaling weekly winner kagabi sa ASOP TV. It feels like it's your turf. It is your most comfortable writing language. So you wrote well and it's maganda ang kwento. Very commercial siya eh, you know. I mean, the recall is very easy. It's just very suave and very flowing. But there are lines here na kailangan i-trim down eh. Medyo fatty ng konti. Bagamat ilang beses nang nakapagtanghal si Gio kasama ang ilang mga local at international artist at may malawak na rin kaalaman sa musika, malaki pa rin ang pasasalamat niya sa ASOP judges dahil sa mga panibagong natutunan. Actually, marami akong natutunan sa kanila. Especially what Sir Junji said about first person, second person, third person. Yun ko lang natutunan yun, actually. And now, para sa akin, parang tapos na yung song, but I'd like to experiment with another song of praise in a different perspective, as they taught. Natalo ng awiting If You Believe sa unang weekly elimination ngayong Hulyo ang You Are Savior ni Ian Jerome Golyaba mula sa Marikina. At Jesus na likha ni Romel Wahing na mula naman sa Zamboanga. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Joyce Balancio. Balik sa inyo June, Angela and Monica. Yung mami daw ni Joyce, nagbe-bake. Uy, sana Dayoli. matikman natin. Ano specialty, Joyce? Red velvet. Red Wow. velvet. Pwedeng cake, pwedeng cookies. Patikim red velvet. naman ng red velvet. Ano talaga kulay nun? Red. Ayan. Hello po kay Mami Yoli. Yoli. Maraming salamat sa iyo, Joyce. At yan po ay naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.